Sino ba itong nagte-trend sa social media na napakaganda ng business model? Akalain mo, naisip niya pa yon. Pero laging naiisip ng mga gustong magnegosyo, pagkain lang ang necessity. Kung hindi naman, damit. Pero ibahin mo itong interview natin ngayon dahil ito ay isa sa necessity na hindi nakikita ng marami. Ano yan? Hollow blocks! Paano mo naisipang gumawa ng makina na nagpo-produce nito? Nag-i-agent lang po kasi ako nito before. So naisip ko, ako na yung mismong magbenta at maging boss dito sa sariling negosyo na to. Malaki ba tubuan dyan? Malaki Yes, kitaan? boss. Sa isang hollow blocks po, pwede kang kumita ng 2 hanggang 3 pesos. Po. Magkano ang cost para mabuo ang isang hollow blocks? 9 pesos. Depende pa sa bentahan ninyo at depende pa sa lugar po ninyo. Cindy Villanueva is the founder of CMV Hollow Blocks Machine Manufacturing. One of the Philippines' most trusted suppliers of hollow block machinery. A young woman in an industrial world built for men. She leads with discipline, faith, and an unshakable belief that business can lift entire families and communities. In every machine she sells is a belief that women belong in every room, every decision, and every industry. So kung handa ka ng yumaman, tara na. Yumaman ka na sa hollow blocks. Office welcome ang may-ari ng CMV Hollow Block Machine Manufacturer, ang ating bossing, si Boss Cindy Villanueva. Welcome, boss. Yes, boss. Thank you so much po. Thank you so much. Actually, napakasimple lang nung negosyo mo, no? Hollow blocks, di ba? Hollow blocks na ginagamit at binibili araw-araw ng tao na parang bigas. Paano mo naisipang gumawa ng makina na nagpo-produce nito? Nag-i-agent lang po kasi ako nito before. Nalaman ko kasi yung sistema nito, nalaman ko kung paano magbenta. So naisip ko, ako na yung mismong magbenta at maging boss dito sa sariling negosyo na to. Malaki ba tubuan dyan? Malaki Yes, kitaan? boss. Sa isang hollow blocks po, pwede kang kumita ng 2 hanggang 3 pesos. Ganon. Yes po. Magkano ang cost para mabuo ang isang hollow block? Ang costing po niya 9 pesos. 9 pesos. Tapos ang Pwede tubo mo, mo- 3. Opo, 2-3. Depende pa sa bentahan ninyo at depende pa sa lugar po ninyo. Dito po kasi sa Bulacan, 12 pesos po ang Hollow hollow blocks. blocks eh. Kung 9 pesos yung naging puhunan mo, so kung ibibenta mo siya ng 12 hanggang 14, tutubo ka. Ilan ang kayang i-produce na hollow blocks sa isang araw ng isang device? Depende kasi. Sa isang set po natin na 120,500 pieces po yung magagawa niya. Pero nakadepende kasi sa paleta. Pag marami po kasi yung paleta mo, let's say may 500 ka, 500 din araw-araw. Oo. Pag 1,000 din araw-araw yung mapuproduce mo na hollow blocks. Ang kagandahan po kasi nito, pag umorder ka na kasi ng one set, hindi naman umano yung paghahalo mo. Meron na po kaming mortar mixer na naghahalo po ng simento at buhangin. Makakatipid na po kayo sa oras. Grabe, sobrang in-demand po nito sa panahon ngayon. Kasi boss, meron kasi akong client na tumawag sa akin. Nito lang, si Sir Mart na taga Pampanga. Tumawag siya sa akin at pinagmalaki niya kung ano yung nagawa ng hollow blocks business sa kanya. Alam mo ba, Ma'am Cindy, nakabili na po ako ng 2 truck, isang backhoe, tsaka po, meron na rin akong gasoline station. Grabe, no? Ang ganda pala niyang business na yan. Opo, sobrang ganda, boss. Hindi na ako mag-interview, mag-hollow blocks na lang ako. Opo, boss. Oo. Ang hirap pa nito ginagawa ko, yan pa hollow blocks lang pala, susi sa tagumpay. Opo. Ngayon, since ikaw ay formerly nagtatrabaho sa ganitong klase ng negosyo dati, masasabi mo bang naging traitor ka dun sa boss mo? Hindi po. Bakit? Yung boss ko po dati, papa ko na kasi siya ngayon. Ha? Kasi yung napangasawa ko ngayon, anak po siya nun. Okay. So, Yes. ibig sabihin, kung gusto nyong maging boss, asawahin nyo, anak ng boss ninyo. Yes, kaya lang boss, ang nangyari kasi, medyo humina kasi yung negosyo nila. Nung nag-agent pa lang ako sa kanila, malakas sila eh. Kaya lang, maraming agent na gumaya sa kanila. Ikaw ang nagpalakas ng business nila. Ako po yung nagpalakas ng negosyo ulit ngayon. So proud sila sa akin kasi pride daw nila ako ngayon. Paano mo ginawa? Nakita ko kasi ang dami niyang maling ginagawa sa negosyo. Ang ginawa ko po, kinuha ko lahat yon. Pero ginawa ko siyang tama. Paano mo tinama? Sobrang bait niya sa empleyado niya kahit hindi na siya nirerespeto. Hindi tama yun. Ngayon, sabi ko, pag nagtayo ako ng sarili kong negosyo, kailangan respetuhan tayo. Pag hindi tayo nagre-respetuhan dito, pwede ka nang umalis sa akin. Kasi ang tinatayo ko dito negosyo, ang gusto ko kasi, ito mapalaki ko pa ng mapalaki. So kung hindi mo ako re-respetuhin, problemahin pa kita. Nahalip na yung problemahin ko na lang, paano palakihin yung negosyo ko? Ang galing mo. Nakapagtapos ka ba ng business administration? Hindi po, boss. Grade 12 lang po yung natapos ko. Nag-try naman po akong mag-college. Kaya lang po, entrepreneurship po kasi yung kinuha ko. Sabi ko, naboboring ako. Grade 11, grade 12 po kasi pinag-aaral ko na yung sarili ko. Yung mga magulang ko, walang kakayanan na pag-aralin ako. Dahil sinabi mo na walang kakayanan yung mga magulang mo na pag-aralin ka, ano ba buhay nyo dati nung bata ka? Ayun lang. Sobrang hirap, boss. Sa kayo nakatira? Wala nga po kaming bahay eh. Kumbaga, sorry.
Palipat-lipat po kami ng bahay. Ano hanap buhay ng nanay mo? Si mama po, ano lang siya, nagtitinda-tinda kami ng sampalok. Yung sampalok na boss, minatamis. Yun po yung nakasurvive sa amin. Tapos nagbebenta-benta siya ng isda, gulay. Si papa mo? Hiwalay na po kasi sila. Siya yung nag-aano sa sementeryo. Supultorero? Opo, yun. So nakaranas din po ako, boss, na mag-brush nung puntod tapos magpintura para may pangbaon. Saan ka nag-aaral ng elementary? Sa Panukalan po, elementary school. Nung nag-grade 12 ka na saan? Dito na po ba sa Bulacan? 11 at 12. Ano yung pinakamahirap na naranasan nyo sa buhay na nagpatatag sa'yo na hindi mo makakalimutan kahit nung bata ka palagi mo itong naaalala? Ako po, boss, nung nag-iisa na lang po ako. Naghiwalay po kasi sila papa ni mama. Tapos meron po akong isang kapatid na kasama nun na siya po yung totoo kong kapatid. Kasi walong magkakapatid po kami, boss. Ako po yung pinakabunso. Sa Panukulan, Quezon, na doon ako lumaki, yung kapatid ko na yon, siya lagi yung kasama ko sa lahat ng sitwasyon. Ngayon, iniwan pa po niya ako kasi namatay po siya. Dahil? Nagka-leukemia po. So, nag-iisa na lang po ako. Ilang taong ka na ito? 10? Mag-isa ka na lang? 10 years old ka Opo. lang? Iniiwan-iwan ako ni Papa kasi si Papa parang before, walang landas yung buhay niya po kasi naghiwalay sila ni Mama. Napabayaan ako. So at the age of 10, mag-isa ka na nabubuhay sa sarili mo? Iniiwan niya po ako sa Panukulan, Quezon. Tapos nangungutang lang po ako sa kapitbahay. Pero binabalik-balikan niya naman po ako. Ayun, taon-taon po ang nangyari po sa akin. Pinagpapasahan na ako ni Mama tapos ni Papa. Pumunta po kasi ako kay Mama. Ngayon, kinuha ako ni Papa. So ang nangyari, nagkasundo sila. Okay, taon-taon sa akin si Cindy. Mangyayari, grade 6 kay Papa. Grade 7 ko kay Mama. Grade 8 kay Papa na naman. Grade 9 ko kay Mama na naman po. Sabi ko nga ito bang mga magulang ko hindi ba naiisip yung sitwasyon ng buhay ko? Kasi iba't ibang environment yung pinapakita nila sa akin. So hindi nila alam, nabubuli ako sa ginawa ko dito, nabubuli ako sa isang side na ito. Merong masaya naman, tapos pag ginawa ko, nabubuli na naman ako. Hindi ako makapaglabas din po ng sama ng loob sa kanila kasi parang hindi naman nila ako nabigyan ng attention that time. Pero thankful pa rin kay God kasi hindi niya ako pinabayaan. Paano mo nasabi na hindi ka pinabayaan ng Diyos? Ganun yung childhood mo. Kung hindi po ako iglesia, napariwara na yung buhay ko. Doon maraming nagpapayo sa akin. Inuhusgahan na nga po nila yung pagkatao ko na itong batang to mag-aasawa agad kasi pinabayaan ng mga magulang Dahil sa tulong, payo, sa mga Biblia na naririnig ko, tinatagan ko yung sarili ko. Hindi, magsisikap ako, yayaman ako. Naging traumatic yung childhood mo and nanalig ka sa Panginoong Diyos na hindi ka niya pababayaan. Opo. Since ganun yung naging setup mo, napariwara ka ba sa buhay? Hindi po. Dumaan ka ba dun sa phase na nagrebelde ka, nagalit ka, ganun? Nagalit po ako one time sa father ko. Nasagot ko po siya na pinabayaan mo ako kaya nga nagkaganto ako Kaya nga yung mga hirap na naranasan ko kasi pinabayaan mo ako Kaya nga namatay yung kapatid ko kasi pinabayaan mo kami. Sinumbat ko po sa kanyang lahat yun. Pero dahil nga may mga nag-guide po sa akin na sa tulong ng Diyos, kinausap po nila ako, hindi tama yung nagawa mo. Lumapit ako kay Papa na sinabi ko, sorry Papa kung mali yung nagawa ko. Pero buti na lang kasi may mga taong nagsasabi sa akin na mali pala yung nagagawa ko. Kasi kung hindi, totoong pariwara na ako. So ibig sabihin, kinonfront mo yung tatay mo para ma-clear sa puso mo nang dahil doon hindi ka napariwara dahil naging open ka. Anong response sa'yo ng tatay mo nun? Na-accept naman po niya yun na nagkamali po siya. Pero sabi niya, kaya nga ako bumabawi ngayon Kasi yung tatay ko po, halos 50-50 siya dati sa ospital kasi nasaksak po siya. Nung time down na yun, ang iniisip lang niya, kaming mga anak niya. Sinabi niya sa akin na kaya nga bumabawi ako ngayon kahit hirap na ako. Kasi totoo naman po, halos wala po kaming pera. Yung 20 pesos, pasalamat na lang po na pambaon sa isang araw. Sobra. Tapos ngayon? Ngayon boss, lahat ng mga pangarap ko sa buhay, as in lahat ng pangarap ko sa buhay meron ako. Ngayon na nakakabawi ka na sa papa mo, nakuha mo ng halos lahat ng yung mga gusto mong makuha sa buhay mo, no? So ano yung pinaka biggest lesson para sa mga viewer natin? Anong dapat treatment ng isang anak sa isang magulang na sa palagay niya may pagkukulang yung magulang niya sa kanya? Para sa akin kasi boss, pinagpasa Diyos ko po lahat. At dahil po doon, mas malaki po yung naitulong niya sa akin. Kasi sabi po sa Biblia at sabi din po ng ating Panginoong Diyos, unahin natin lagi ang mga magulang natin. Intindihin lagi natin yung mga magulang natin. Pagpapatagumpayin niya tayo sa buhay. Totoo yan. Na kapag minahal mo ang magulang mo, yan ang susi Sa kinabukasan natin. sa kinabukasan. Nakakalungkot lang, may mga anak na halos alis-postahin nila yung mga magulang nila. Pero sa totoo lang talaga, gusto nyo magtagumpay sa buhay? Igalang natin ang mga magulang natin. Yes. Kasi boss, nung nangarap po akong magkaroon ng negosyo, ang hinihiling ko po lagi sa ating Panginoong Diyos, laging, Ama, pagtagumpayin niyo po ako sa buhay. Gusto ko pong makatulong sa mga magulang ko. Gusto ko pong maiahon sila sa hirap. Kahit na alam kong pinabayaan nila ako, pero gusto ko pa rin po silang iangat sa hirap. At ngayon, hindi naman nila ako pinabayaan kasi totoong nakabawi yung tatay ko sa akin. Kasi nung nagsisimula po ako magnegosyo, nangutang po siya sa munisipyo ng
100,000 para po ipautang sa akin yung pera at maging panimula ko rin. So ang ginawa ng tatay mo, dumiskarte siya ng pera dahil may asawa ka na para yun ang pinang-umpisa ninyo. Yung sweldo niya ng 4 na taon, niloan niya na po iyon sa bangko tapos pinautang niya po sa akin. Iyon na din po yung parang nakapagpatuloy-tuloy ng negosyo ko. Kasi before, nahiya po kasi ako lumapit doon sa parents po ng asawa ko. Kaya dumadaing po ako lagi kay Papa. Pa, may 5,000 ka dyan kasi kailangan ko ng pang-deliver. Kasi talagang nung nagsisimula ako, boss, parang pumasok ako sa butas ng karayom. Talagang nagsimula ako na 30,000 lang yung pera ko. Yung 30,000 na yun, boss, nabawasan pa ng 15,000 kasi pinang down payment ko sa pwesto. Ang kagandahan po niyan, hindi pa rin ako pinabayaan ng Diyos. So paano nga? Kasi wala ka ng kapital eh. Yes, after 2 days, boss, may tumawag sa aking kliyente. Ma'am Cindy, magda-down ako ng 250,000 sa bangko mo. Sabi ko, ha? Totoo ba to? Kasi sabi ko, sige, ilalaban ko to, magsisimula na ako. Ipinagpasa Diyos ka ng lahat. So, ang nangyari po, sa sobrang pagkatuwa ko, lahat ng 250,000 na yun binili ko ng bakal. Sabi ko, di bali nang magsasardinas ako ngayon. Itong buong perang to, papaikutin ko sa negosyo. After 3 days, boss, doon hindi pa natatapos yung biyaya ng Diyos sa akin. Merong tumawag sa akin, repeat order na client. 100,000 nag-down payment din po. Mula nun, boss, nagtuloy-tuloy na yung negosyo. Tiis-tiis muna sa una, sardi-sardinas muna sa una, hanggang sa nakakakain ako ng masarap, hanggang sa nakakuha na ng kotse, hanggang sa nakakuha na ng pick-up, hanggang sa nakakuha na ng sariling truck, nakapagpatayo ng sariling shop, at ngayon po, andito na, sa harapan niyo po. Grabe yun. Gaano ka-importante sa isang negosyante na kapag nag-uumpisa siya ay dapat maghigpit talaga siya ng bulsa niya at magtiis. Sobra, boss. Sa akin, sobrang daming tumakwil sa akin kasi nagtiis ako. Sino-sino yung mga yun? Halos mga malalapit sa akin, boss. Tiniis kong yung mga lumalapit sa akin, hindi ko bigyan eh. Sabi ko ngayon, sige, okay lang. Sumama ang loob nyo sa akin ngayon. Pagdating ng panahon, yung tulong ko, hindi lang isa. Yung tulong ko sustainable na. Yung tulong ko, yung tulong na hindi na kayo maghihirap. Lalo na sa mga kababayan nating OFW. Yan yung sakit nila eh. Just to look good to their relatives para hindi ma-feel bad yung mga relatives nila. Kahit hindi na nila kaya, sige pa sila padala ng padala eh. Sige pa sila bigay ng pera eh. Naghigpit po ako sa pera that time eh. Nung nagsisimula ako, naghigpit ako kahit ultimo piso, 5 piso nakalista. Akala po kasi nakikita na marami akong dinideliver, nakikita sa vlog na ito si Cindy, parang umaasenso na. Pero ang hindi nila alam, hindi ko pera yun. Pera ng negosyo yun. Tama talaga. Ito ang tunay na negosyante, ganito. This is real life Filipino entrepreneurship journey. Hindi magiging masama kung magmumukha kayong masama panandalian dahil hindi nyo sila mapagbigyan. Pero ang importante dito, masecure at masave mo muna ang sarili mo bago ka mag-save ng ibang tao. Ano masasabi mo Yes, ron? boss. Tama po. Kasi ang tingin kasi nila sa akin, masama ugali ko. Okay lang sa iyo. Okay lang, boss. Bakit? Sabi ko kasi pagdating ng panahon, ako naman yung makakatulong sa inyo eh. Hindi nyo man ako naiintindihan ngayon, pero pagdating ng panahon, masasabi nyo na lang na thank you. Ikaw yung typical Filipino Amazona. Ganyan dapat, di ba? Na talagang fighter sa buhay, Opo. hindi nag-give up, tsaka hindi pa bebe. Boss Cindy, sobrang na-inspire ako sa kwento mo. Ano naman yung sorpresang pwede mong ibigay sa mga viewers natin ngayon na gusto rin pasukin yung pagbebenta ng machine na gumagawa ng hollow blocks? Kung sakali po ang gusto nyong mag-start ng hollow blocks business, kung nasan man po kayo sa Luzon, Visayas at Mindanao, kahit po OFW pa po kayo, kasi napakarami ko pong client na OFW, grabe. Kung sakali po na interesado rin po kayo at gusto nyo rin yumaman, kumita sa pag-hollow blocks business, mag-message po kayo kay CMV Hollow Blocks Machine Manufacturing. Pwede nyo po akong i-follow sa Facebook page ko po, CMV Hollow Blocks Machine Manufacturing. Pwede din po kayong mag-direct sa aking personal account na Cindy Villanueva. Pwede nyo rin po akong tawagan, 0930-3345-415. Ayan, please do not forget to subscribe and click that notification bell para lagi kayong updated sa ating mga future videos. And also do not forget to follow us on Facebook, TikTok, Instagram, and Spotify. Muli maraming salamat sa inyo mga boss and God bless sa inyong lahat.